Lusot na sa House Committee on Tourism ang panukalang alisin ng travel tax na sinisingil sa mga pasahero. Ngunit binigyan diin ng ilang mambabatas na dapat may malinaw na kapalit ang nasabing buwis para sa mga sektor na umaasa rito, gaya ng scholarship. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Aprobado na sa House Committee on Tourism ang panukalang pag-aalis sa travel tax matapos i-consolidate ang 18 panukalang batas. Layunin na panukala na tanggalin ang 1,620 pesos hanggang 2,700 pesos sa buwis na sinisingil sa mga umaalis sa pasahero. Kasama na rin ito sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority List na target maipasa bago mag-Hunyo. Kabilang sa 6 na aprorbadong travel tax abolition bills ang House Bill number 7443 ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon sa may akda, dagdag pasanin sa mga Filipino travelers ang travel tax na hindi umaayon sa polisiya ng pamahalaan na padaliin ang pagbiyahe. Kung maisa sa batas ito, isang restaurant owner na si Yola sa mga makikinabang dito. At some point, I agree na tanggalin yung travel tax kasi pag tinanggal natin, mas maraming Filipinos na maeengganyo mag-travel pa locally kasi mas makakatipid sila ngayon dahil mas mababa na yung pamasahe. Tinalakay din ng committee panel ang 12 panukalang batas na humihiling ng travel tax exemption para sa piling sektor. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, dapat i-lift ang travel tax para sa mga Pilipinong nasa departure. Ngunit binigyan din ng mga mambabatas sa dapat may malinaw na kapalit na pinagkukunan ng pondo para sa mga programang umaasa sa travel tax, kabilang ang tourism, culture at mga scholarship. Noong 2025, umabot sa 8.7 billion pesos ang nakolekta mula sa travel tax, kung saan malaking bahagi nito ang napupunta sa Higher Education Development Fund na sumusuporta sa milyon-milyong estudyante. Iginiit ng National Commission for Culture and the Arts na dapat matiyak ang tuloy-tuloy na pondo para sa kultura at sining sakaling maaprubahan ng panukala. Let us not treat travel tax as an additional burden, but as a modest contribution for the future of our younger generation. Our stand here is not to oppose. If you pursue this, wala po kaming problema, but it is our prayer to please replenish the source of the travel tax. Tiniyak naman ni House Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing ang funding protection kapag nasa legislative process na ang mga panukala. Kasi tatlong committees po yung dadaanan nito. Today, Committee on Tourism, and then it would go to the Committee on Ways and Means, and then to the Committee on Appropriations. And rest assured po, given the criticality of the funds, we will work together to ensure that those funds would remain available for the departments, for the different government institutions involved. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.